Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs at panibagong update na naman ang itatalakay natin, i-react natin ang mga nangyayari ngayon sa Senado at yung nangyayari ngayon sa House of Representatives. O, ano ba ang nangyayari? Ito lang naman, no? Itong si hindi naman ito attorney, si Franz Castro. Ito si Franz Castro at ang mga crooks dyan sa House of Representatives umiiyak na dahil malaki po ang posibilidad na hindi na mai-impeach itong si VP Sara. Kaya iyak sila ng iyak ngayon eh. Hindi nila makokontrol ang Senado. Mamaya ipapakita ko yan ha kung paano sila na umiyak dito sa mga sinabi ng Senado. Okay? Kasi hindi po ang itong Senado po, hindi po kagaya ito ng mga tuwadcom at mga tricom dyan na makokontrol lang ng mga tambaluslos dyan. Okay? At prangkang sinabi yan ni Cheese Escudero. Mamaya ipapakita ko yan ha. Ito pa. Talking about Cheese Escudero, meron pong interview si Cheese Escudero kay Clavio. Itong si Clavio rin, isa ito sa mga nagkomentaryo na kung hindi raw matuloy itong impeachment trial, matutuwa raw ang mga corrupt na mga government officials ng wala sa hulog talaga itong si Clavio. Si VP Sara na lang nga ang nananatiling hindi corrupt na opisyal sa bansang ito. Pero Clavio, wala ka sa hulog talaga. Ayan, si Cheese Escudero, prangka si Cheese Escudero, binatikos niya itong mga tuwadcom, itong mga crooks dyan sa House of Representatives. Babaya ipaparinig ko sa inyo kung paano niya ginisa itong House of Representatives. Okay? At heto ang pinaka shocking sa lahat, no? Hindi ko in-expect ito na si Vice President Inday Sara Duterte ipinagtanggol itong si Cheese Escudero. Okay? Mamaya ipapakita ko yan kung anong sinabi po ni VP Sara kay Cheese Escudero. Okay? At eto, yung courtesy resignation ni Bongbong Marcos, no? Out of the 12 secretaries, 9 po siyam sa mga ahensya ang mananatili sa posisyon. Para lang tayong naglalaro nito. Di ba? Siyam lang mananatili. Meaning to say, 3 ang natanggal. Alamin natin kung sino ang natanggal dyan. Okay. At last but not the least, ipapakita ko rin sa inyo ang balita at i-analyze natin ito. Update patungkol po kay Congressman Teves. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, malalaman po ninyo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman ninyo. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba? Okay. Unahin muna natin itong umiyak na ng umiyak itong mga taga House of Representatives. Isa na dito si Franz Castro. Siya man ang mga pasimuno nito. Kayo na may usap-usapan na hindi na matuloy ang impeachment, umiiyak kayo ngayon. Okay? Ang maipapayo ko lang dyan sa House of Representatives, huwag kayong makialam sa trabaho ng mga senador. Tapos na po ang trabaho ninyo dyan.
Huwag niyong pagpilitan, huwag kayong magparinig sa Senado kung anong gagawin nila kasi po they are voted from the Filipino people. Hindi lang po buong bansa po binoto yan sila. Kayo dyan sa House of Representatives, binoto lang kayo sa lugar nyo. 'Di ba? So wag kayong masyadong magmamayabang dyan, Franz Castro, at yung mga crocs dyan sa House of Representatives. Okay? Heto po, panoorin natin. Sa ikalawang araw ng balik sesyon sa Kamara, muling tinuligsa sa plenaryo ang Senado sa pagkaantala ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman hinikayat na ni House Deputy Minority Leader ayan sila, oh. Ayan sila. Nakaabang lang. Ito, alam mo, this is my own opinion ha, tumatakbo yan sila ng party list nila bilang representative para lang kontrabida kay VP Sara at sa mga Duterte. Di ba? Ang role nila sa buhay, kontrabida sa Duterte. Kung merong kontrabida sa mga palabas, sila rin yung kontrabida sa buhay ng mga Duterte. Ay nako. Itong mga kontrabida na ito ng mga Duterte, sinabayan rin ng mga crocs. Ngayon na hindi na umubra yung impeachment, parang malabo ng merong impeachment trial, umiiyak ngayon. Teachers Party List Representative Franz Castro, ang mga kapwa kongresista na kalampagin ng Senado para ituloy ang proseso ng impeachment. Sa gitna ito ng mga usap-usapan na posibleng mamatay na ang impeachment case sa Senado. Posibleng mamatay na ang impeachment case. Si Lalay, hindi pa namatay si Lalay, di ba? Buti pang impeachment case, namatay na. Posibleng mamatay ang impeachment trial. Pero si Lalay hindi pa namatay. Ay nako. Kasunod ito ng pagkaantala sa presentation ng Articles of Impeachment at pag-convince sa Senado bilang isang impeachment court. Nananawagan ako sa bulwagang ito na igiit. Ayan galit na. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Castro, huwag kang iiyak. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Sa Senado, natuparin ang kanilang tungkuling itinadhana ng saligang batas. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na manatiling mapagmatsyag at patuloy na igiit ang pananagutan mula sa mga nasa kapangyarihan. Magsasagawa ng mga pagkilos ang grupo ng kongresista kasama ang iba pang endorser at complainant sa impeachment case para hikayatin ng Senadong ipagpatuloy ang impeachment proceeding. Samantala, hindi Sino itong ngiwi? Galit sila ngayon kay Cheese Escudero. na pinatulan ni Senate President Francis Escudero ang patotsada sa kanya ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Every day of delay sends the message that the Senate leadership Iyak kayo ngayon. Iiyak na yan. is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Tama yan, Cheese Escudero. Huwag kang magpakontrol, ha? Para hindi ka na namin tatawaging waiter. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at file, at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara. Huwag kang magpakontrol kay BBM. Di ba? Cheese? Good job, Cheese! At pabor sa impeachment.
Una nang nagsalita ang liderato ng Kamara na uubaya na nito sa Senado ang kahihinatnan ng impeachment case laban kay VP Sara. Rosa Licoz, So, ngayon, nabulabog na sila, nagkagulo na sila, di ba? So, tama yan, Cheese Escudero. Sana lagi kang ganyan, okay? Na kung ano yung sa tingin ninyo na nag-follow lang kayo sa konstitusyon ng bansang Pilipinas, sa rule of law, ipagpatuloy nyo yan. Hindi kagaya ng mga crooks dyan sa HOR, kontrolado nga lahat. Di ba? Walang mga bayag, walang mga credibility. Okay? Ipagpatuloy mo yan, Cheese. Eto, para masatisfy talaga tayo, panoorin natin itong interview ni Cheese Escudero kay Clavio. Clavio! Tingnan nyo si Clavio mamaya. Parang nasasaktan din si Clavio eh. Ito, pinatikos ni Cheese dito yung mga crocs dyan. Ito, play. Sa punto pong ito, makapanayam natin si Senate President Cheese Escudero. Magandang umaga po, Senator. Ito yung bumatikos rin kay VP Sara eh. Gusto niyang matuloy rin ang impeachment trial eh. Clavio! Igan, magandang umaga sir sa lahat ng ating taga-subaybay. Good morning. Una, nasa sentro ka ngayon ng mga pagpuna. At sinasabi ng ilang kongresista Nasa sentro ka ngayon sa pagpuna. Pati ako, nagagalit na. na takot kayo at may pinoprotektahan. Anong takot? Si Vice Anong takot kayo? Matapang nga eh. Hindi siya nakokontrol. Matapang si Cheese. Ngayon, sa nangyari ngayon, matapang. Anong takot kayo? Ikaw lang ang nagsabing takot. Sara Duterte, kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Parang nagagalit. Senador, sagot. Igan. Igan. Ang likot-likot ng kabay mo, Igan. Igan, hindi. Ang likot-likot mo. Hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Ito pakinggan nyo ang sinabi niya. Binatikos ni Cheese yung mga kongresista. Kaya nauurong daw ang impeachment proceeding. Senador, sagot. Igan, hindi ko trabaho tulad ng mga kongresistang yan. Hi! Mga crocs deserve. Maging sunod-sunuran at sumunod sa gusto ni Speaker Romualdez. Di ba? Sabi niya, hindi ako kagaya ng mga crocs dyan na sunod-sunuran kung anong sasabihin ni Speaker. Good job talaga sa'yo, Cheese Escudero. Tama yan. Ang Senado ay hiwalay, independyente, Correct. at gagalaw ayon sa nakikita naming tama at nararapat. Nung inupuan nila ang impeachment na mahigit 2 buwan mula... Akala mo itong House of Representatives, akala mo kung sino sila, di ba? Binoto lang kayo ng mga lugar nyo. Pero itong mga senador na ito, binoto ito in the entire Philippines. Mahiya-hiya naman kayo, mga crocs dyan. Mahiya-hiya naman kayo. Siyempre hanggang Pebrero, wala naman kaming nireklamo at hindi kami nagsalita. Ngayon, wag din nilang panghimasukan. Diba tama? Very humble pa nga ang Senado eh. Nung in-impeach nyo si VP Sara dyan sa House of Representatives, minsan hindi nyo narinig ang Senado na nagreklamo sa mga desisyon nyo dyan. Sa mga pumirma dyan. Mga crocs dyan. Diba? Nirirespeto ng Senado ang House of Representatives. Ngayon man, kung sa tingin ninyong malabo itong impeachment trial, rumispeto rin kayong mga taga-House of Representatives. Isa bagay, walang mga respeto. Wala talagang respeto. Ay, nako. Ang desisyon at gayon din pagpapasya ng Senado kaugnay sa bagay na ito. Opo. Kung nabagid nyo pong sinusunod nyo lang ang batas, pero ang balik din sa inyo yung forthwith, no? Yung agad-agad
Ano ba talaga yung, bakit iba-iba interpretasyon? Although yung mga framers ng konstitusyon, binabanggit na nga na dapat walang delay, Senador. Nangyari, Igan, mahaba yung sagot, pasensya na. Okay. Nakalagay sa rules ng Kamara, the Secretary General shall immediately transmit to the Speaker, hindi forthwith, anumang impeachment complaint na inihain. Hindi yan sinunod at ginawa ng Kamara. Immediately ang nakalagay sa rules nila, Tapos ngayon, babalikan kami at sasabihin forthwith, immediately, ibig sabihin yan. Kung yung mga prosecutor mismo, kung yung mga nagrereklamo mismo ngayon, pabanjing-banjing noon, wag naman sila biglang magmadali ngayon at pumapormang pinagsasabihan kami sa dapat namin gawin. Okay. Pangalawa, yung karanasan natin kay Chief Justice Corona, former President Estrada, at yung mga naudlot na impeachment tulad dun kay Mercy Gutierrez na ombudsman dati. Opo. Lahat yun, sinampa yung impeachment bago mag-recess, nagsimula ang trial pagkatapos ng recess. Dahil bawal mag-impeachment trial kapag walang sesyon ng Senado. Correct. Itong impeachment complaint, inihain ng Kamara. Paano? Atat na atat yung mga House of Representatives. Wala silang paki. Gusto nila kahit mag-recess na, sige, mag-impeachment tayo. Ganyan sila. Kasi gusto nilang mawala na at mabura na si BP Sara sa larawan ng politika. Kasi pera-pera lang yan. Kapag wala na ang mga Duterte, makakurakot na sila. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. 2 oras bago kami mag-adjourn. Hindi kami utusan ng Kamara. Hindi ako Martin Romualdez. Huwag niyong utusan si Chis Escudero, Martin Romualdez, Huwag mong utusan, sabi niya. Musunod dahil gusto lamang ng Speaker ng Kamara na ma-impeach ang ikalawang Pangulo. Gagawin namin ang aming trabaho ayon sa batas, ayon sa pananaw ng Senado, nang hindi sunod-sunuran lamang sa gusto ng isang tao o ng kabilang Kamara. Okay, kung susunod sa batas, gusto marinig sa inyo, tuloy pa ba ang impeachment trial o patay na po? Igan! Nalungkot. Igan. Sa June 11, magkakaroon ng schedule para basahin ang impeachment complaint. Walang nawala, walang nadagdagigan. Dahil ang pinaka-pwede lamang naman namin gawin ay ito. Mag-issue ng summons, mag-convene, sumumpa, mag-issue ng summons. Hanggang dun lang. Opo. Ngayon, ayon sa batas, 10 araw pinakamababa ang binibigay sa nasasakdal para sumagot. So kung June 3 kami nag-convene, 10 days para sumagot, hindi pa namin alam kung hihingi siya ng extension. So June 13 siya sasagot. Kung June 11, June 21 siya sasagot. Tapos na ang termino ng kongresong ito, pati ng mga prosecutors. Pagdating ng June 30, hindi po na sila otorisado na mag-appear sa kaso. Hindi naman po pwede na panig lamang ng nasasakdal ang papakinggan namin nang walang kabilang panig. Opo. Ngayon kung ang tanong mo, Igan, ay bakit hindi nyo naisipan to? Babalik yung tanong sa mga kongresistang gigil na gigil. Bakit hindi nila naisipan yan nung inupuan nila ng 2 buwan yung mga impeachment complaints para lamang ihain sa huling araw ng aming sesyon. Tapos ngayon ay mamadaliin kami. Okay. Correct, di ba? Last day, in-impeach nila si BP Sara, ngayon magdidemand kayo? Kakahiya naman kayo? So yung tanong nga, buhay pa ba ang impeachment o hindi natatawid sa 20th Congress? Magkaiba ang opinion ng mga senador dyan, Igan. Napakinggan niya nung isang araw. Iba ang opinion halimbawa ni Senator Tolentino sa kabilang banda. Iba ang opinion ni Senator Risa at ni Senator Pimentel. Yung bagay na yan malamang, Igan. Pagbobotohan namin bago namin talakayin yung impeachment kung saan malayang makakapagsalita at debate ang mga miyembro ng Senado kaugnay niyan. Pero may oras pa o panahon pa? May oras at panahon para gawin yung sinasabi ko. Igan. Okay, June dahil 11, isang araw lamang naman, ulitin ko susumpa ka, ibabasahin. Si Igan rin atat na atat eh. Ng House, susumpa kami, magko-convene kami, mag-i-issue kami ng summons. Opo. Yung 4 lamang naman yun ang gagawin. Okay. Ngayon, bakit pinagpaliban?
Kasi nga may hinahabol kaming mga mahalagang panukalang batas na kailangan ma-approve ngayon para ma-third reading pa namin next week. Okay. Kung hindi namin ma-second reading yan ngayong linggong ito, patay na po yun. Magsisimula ulit yan sa 20th Congress. Sayang naman po yung mga batas. So yung June 11 tuloy na, Senador? Yun po yung setting na pinadala ko at wala naman pong nagmuson para baguhin yun. Paagahin man o ipagpaliban. Nag-ooperate kami, Igan, sana maunawaan ninyo, sa mga muson at mga botohan. Lahat ng ginagawa namin, botohan yan. Okay. Bagaman hindi nyo napapanood na nagbobotohan, ibig sabihin, lahat ay sumang-ayon. Kaya anumang presiding officer kung ako... Tama si Cheese, di ba? Hindi man natin nakikita taong bayan na nagbotohan sila, meaning majority. Okay? Bakit kailangan pang bumoto if di ba? Oh, kawawa yung isa lang na si Hontiveros lang. Si Hontiveros lang. Si Hontiveros lang yung gustong ma-impeach eh. Lahat yan ayaw eh. Kaya wala na, palubog na talaga si Bongbong Marcos. Sino man, palaging sinasabi, is there any objection? Pag wala, tuloy namin pwedeng gawin yung gagawin namin. Opo. Pag may nag-object, magbobotohan yan, Igan. Opo. Pag walang nag-object, ibig sabihin, lahat ng nandun nakarinig, sumang-ayon at hindi tumutol. O, balikan ko lang yung unang tanong. So, hindi ka takot Apo. at hindi mo pinoproteksyonan si VP Sara Duterte, Senador? Hindi, Igan. Siguro sa tinagal-tagal ko sa pamahalaan at paninilbihan sa publiko, kailanman ay hindi ako nagpasa base sa takot. Pero kailanman din, hindi ako tagasunod nino man. At kung yung mga mambabatas na yan ay... At least binawi ni Cheese ngayon, di ba? Itapon mo yung baso ng pagiging waiter mo. Tagasunod ng speaker na gustong i-impeach si Vice President Sara, hindi pa ako kasama sa listahang yon. Reaction lang sa 88... Kasi alam na ng mga senador, di ba, na ang taong bayan, the Filipino people have spoken. Maka-Duterte pa rin ang Pilipinas. % daw sa isang survey na gusto marinig si Because may malasakit at tunay na nagsiservisyo, di ba? VP Sara Duterte magpaliwanag sa impeachment trial. Dapat naman talaga at maganda naman talaga yan para masagot yung mga katanungan na ginagawa na rin naman yata ni VP Sara ngayon. Tulad din naman ang ginagawa ng mga mababatas, Igan. Nilalabas na nila yung ebidensya sa media kaugnay ng impeachment complaint. Demokrasya tayo. Okay. Malayang pwedeng sumagot sa ano kailanman ang sino mang nais magsalita. Okay, huli na lang po. Nabanggit Opo, ni Senator Tolentino na may continuing violation ng Senado sa hindi pag-usad ng impeachment process. Opinion at pananaw niya yun, sabi ko nga. Pero iba din ang opinion at pananaw ng ibang mambabatas. Pagbobotohan namin yan, Igan, sa takdang panahon. Malamang, sa June 11, lahat ng mga bagay na yan, mapag-uusapan, mapag-debat yan, at tiyak ko, pagbobotohan. Maraming salamat, Senate President Chis Escudero. Ingat. So yan, si Igan, iyak. Diba? Malinaw yung sinabi ni, malinaw yung sinabi ni Chis Escudero na kayong mga taga House of Representatives, huwag kayong makialam sa trabaho ng Senado. At clarify ni Chis Escudero na hindi siya utusan nino man mapa Bongbong Marcos, mapa Liza Araneta Marcos, at mapa Martin Romualdez. Malinaw yun ha? So, meow, 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 meow. Okay, punta tayo sa next natin topic. Ito ha. Panoorin natin itong siguro si VP Sara nagugustuhan niya yung mga ginagawa ni Chis Escudero. Diba? Ipinagtanggol ni VP Sara si Chis Escudero. Ito, pakinggan niyo po. Wait muna. Jed, paano idinipensa ng Vice President ang Senate President?
Ayon kay Vice President Sara Duterte, base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot. Kaya dinepensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatiko sa mambabatas na sinasabing ito ay... May kutob ako na itong si Chis Escudero sa 2028, babaliktad ito sa mga Duterte. May nafe-feel ako. May pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Hindi na susundan ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit pinanggit ng pangalawang Pangulo ang kaugnay ng impeachment laban sa kanya na aniya ay maraming procedural lapses na labag sa Constitution. Binanggit rin ni VP Sara ang tungkol sa paglipat mula sa 19th Congress patungong 20th Congress na unang naaprobahang impeachment complaint. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Yes, VP. Sa kabila nito, inaasahang matutuloy na sa June 11 ang pagbubukas ng paglilitis sa kasong impeachment laban sa pangalawang Pangulo na Ako sa opinion ko maybe kung mapa-impeachment trial man o hindi matuloy ang impeachment trial, wala akong problema. Kasi I have a feeling and I have a full trust ni VP Sara na pagdating doon sa impeachment trial, marami siyang ibubuking at isisiwalat. Pero kung hindi man matuloy itong impeachment na ito, itong trial na ito, wala tayong magagawa kundi manood na lang tayo sa mga iiyak na mga kongresista. Wala tayong magawa. Paano yan? Kung majority talaga ng mga Senado ayaw nila, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Dapat sana ay ginawa noong Lunes kasabay ng pagbubukas ng sesyon sa Senado. At dahil dito, gaya ng nabanggit kanina, ay dinepensahan ni VP Sara si Senate President Escudero laban sa mga akusasyong may pinoprotektahan o kinatatakutan ito. Aniya sa pagkakilala niya rito ay hindi... Matapang nga Bakit natatakot siya? Matapang nga. Lumalaban siya sa administrasyon. Kasi ang administrasyon is for impeachment. Ang administrasyon, kalaban ang si VP Sara. Diba? Bakit siya natatakot? Wala siyang kinatakutan. Hindi nga siya natatakot sa administrasyon. Hindi. Wala. Ano ang kinatatakutan ni Chis Escudero? Ang mga Duterte? Paano siya matatakot? Si Duterte nandun na sa matanda na. Nandoon pa, kinulong pa doon sa ICC. Nandoon pa sa detention center. Saang lupalop ng mundo nakuha nyo yung logic na yan na siya ay natakot? Di ba? Kaya ikaw, Liza Araneta Marcos, iyak. Iyak. Ito ang klase ng politiko na natatakot. Agad sa huling panayam kay Vice President Sara Duterte sa The Hague, sinabi nito na siya ay pabalik na sa Pilipinas at inaasahang bukas o sa Webes ay darating naman sa the Netherlands partner ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanelet Avancenia at inaasahang ding magtutungo sa The Hague para bumisita sa dating Pangulo ang kapatid ni VP na si Congressman Paulo Pulong Duterte kasama ang kanyang mga anak. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Maraming salamat, Jen. So, it's very clear, na si VP Sara ay sumang-ayon din kay Chis. At sa tingin ko, may kutob ako na na-realize ni Chis Escudero na kailangan na akong lumipat sa mga Duterte. Kasi wala na. Isinusuka na ng taong bayan itong mga Marcos, itong mga Liza Tanas, itong mga Tambaluslos. So kailangan ko nang lumipat.
bago mag 2028, di ba? Tama, strategy rin, di ba? Yan ang aking opinion, yan ang aking analysis diyan, ha. Eto, pakinggan rin natin itong balita na ito patungkol dito sa mga secretaries ni BBM na 3 lang ang mga natanggal. Okay? Yung the rest, retain. Retain. Nel, sino-sino ang mga mananatili sa posisyon at sino ang mga tinanggal? Yes, Monica, karamihan sa mga kalihim na nasa major departments ay mananatili sa posisyon. Sa ikatlong anunsyo nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ukol sa isinasagawang performance review ng mga miyembro ng gabinete, hindi tinanggap ang courtesy resignation ni Agri Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Department of Education Secretary Sani Angara, Labor Secretary Benvenido Laguesma, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Health Secretary Teodoro Herbosa. Mananatili rin sa posisyon sina Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Di ba? Para lang tayong naglalaro. Akala natin ipare-resign niya lahat kasi nagalit na ang taong bayan. Pero kung titingnan nyo, kung i-analyze nyo, nandyan pa rin silang lahat. At balita ko, ang mga tinatanggal, yung mga dating sekretary ni Duterte. Ay, nako. Science and Technology Secretary Renato Solidum, Tourism Secretary Cristina Frasco, Information and Communications Technology Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon. Nag-file ka pa ng courtesy resignation. Kung ginawa mo, kung nilapitan mo yung 3 na yan, na mag-resign na po kayo kasi papalitan kayo. Kung ganun, bakit kailangan niyo pang idamay itong iba? Di ba? Kadramahan mo, Marcos. Dami mong drama sa buhay. Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, kasama rin sina TESDA Director General Kiko Benitez, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, MMDA Chairman Romando Artes, Mindanao Development Authority Chief Leo Magno, Presidential Management Staff Secretary Elaine Masukat, Presidential Advisor on Mindanao Concerns Antonio Ceriles, BIR Commissioner Romeo Lumagi, Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio, at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Tinanggap naman ang resignation ni Maynardo Sabili, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng President at Presidential Assistant on Muslim Affairs na si Almarim Tila. Terminated din si Presidential Advisor for Special Concerns na si Menardo Espinelli. Itinalaga naman ni PBBM si Attorney Francis Edralin. Hindi na klaro yung sino yung natanggal kasi naputol yung connection nyo. Lim bilang bagong mamumuno ng Securities and Exchange Commission, kapalit ni Chairman Emilio Aquino na magtatapos ang termino sa June 5, 2025. Ayon kay ES Bersamin, asahan pa ang patuloy na pag-aaral sa naging trabaho ng mga natitirang miyembro ng gabinete at maging sa mga namumuno ng ibang ahensya. Well, if you are asking for blood, there will still be blood. But, you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretary. Nagtataka nga ako bakit hindi ka tinanggal eh. Di ba? Sekretary ka dati ni Duterte. Or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice regarding those who will be continuing, remaining in office, and those who will be ultimately ousted. Paliwanag pa ni ES Bersamin, inaasahan naman ng Pangulo na mas pag-iigihan ng mga na-retain na miyembro ng gabinete ang kanilang trabaho. All of them who have been retained, including myself, are expected to give fresh attention to the mandates and to give more performance, show more performance in our respective areas.
Monica, nilinaw naman ni E.S. Bersamin na mananatili pa rin bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs si Secretary Enrique Manalo habang hindi pa nakukumpirma ang kanyang magiging posisyon bilang permanent representative ng United Nations. So ako ang analysis ko dito, yung courtesy resignation ni Bongbong Marcos, kadramahan at kaartihan. Yun lang. Kadramahan at kaartihan. Wala nang iba. Ito, punta tayo dito sa update patungkol po kay Congressman Teves. Okay? Punta tayo dyan. Play. Kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na naisauli na nila sa korte nitong nakaraang Biyernes ang warrant of arrest laban kay expelled Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Naipaalam na rin sa hukuman na nasa kustudiya na ng National Bureau of... Ayan pala yung detention cell ni Teves. Di ko lang alam kung anong area yan sa Muntinlupa. Naka-orange siya ng suot. Tapos, nandyan si Topacio, nasa tabi niya. Investigation o NBI ang dating kongresista. Ayon kay DOJ spokesperson attorney Miko Clavano, wala pa silang natatanggap na schedule ng arraignment o pagbasa ng sakdal kay Teves. Ang una kasi dyan, we'll have to submit the return para alam ng husgado na nasa custody na po natin si Ginoong Teves. Pero hanggat wala pang order from the court scheduling the arraignment, he will be detained still at the NBI Detention Center. NBI. NBI Detention Center. Hindi pala yun, Muntinlupa. Kasi napakinggan natin sa nung balita the other day na posibleng sa Muntinlupa siya pupunta. Inihayag naman ni NBI Director Jaime Santiago na may kasama ngayon si Teves na isang inmate sa kanyang detention cell. Sino yan? Sinong kasama niya? Pero tiniyak ng NBI na hindi ito isasama sa kapwa ni akusado. May pangamba ang DOJ na kapag kasama ni Teves ang co-accused nito ay maaapektuhan ang integridad ng kinakaharap nilang mga kaso. Hindi pwede pagsamahin. Siyempre, iniingatan namin yung kanyang security. So dalawa nga sila, Judge. Dalawa sila doon? Confirm ba yon? Meron, pero... kahit isa naman, may kausap rin si Teves doon. Diba? Alam nga naman siya lang mag-isa doon, diba? Ang sobra naman yung tahimik, diba? So, at least meron siyang kausap sa loob. Hindi niya ko accuse doon sa kaso niya. Samantala, kinumpirma rin ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na may kasama nga ito sa selda at walang special treatment sa kanya. Dante Amento, UNTV. So yun po ang yun po ang update kay Teves na still ongoing po ang investigation dito. So yun po ang update ha. So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga tinalakay natin at usap-usap tayo sa comment section. Guys, don't forget i-like at saka i-share itong ating itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bumisita dito sa ating channel na bago pa lang dito, consider na i-subscribe itong Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. And yung second channel natin pala Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Ang daming mga videos natin doon na hindi niyo makikita dito sa main channel natin. Okay, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.